Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 26, 2025, Lunes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Felipe Neri, isang pari. Ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 16, verses 11 to 15. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya kaya hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Lunes tayo po ay nasa ika-6 na linggo o 6th week of Easter at malapit na po na matapos ang Pasko, panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang na ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kung kaya dito rin naman sa kanyang pag-alis ay dito magsisimula ang misyon ng mga alagad. Sa ating unang pagbasa ay kabilang na dito siyempre ang sina Pablo na tinawag ng Panginoon nang ito ay mapakita at mapakilala sa kanya. Kaya maganda po na mapagnilayan din natin ang ating narinig na kwento ng pagmimisyon ni na Pablo sa iba't ibang lugar. Pero dito po mahalaga po talaga yung nabubuksan natin ang ating mga puso nang sa ganon ay makapasok ang Diyos, ang kanyang mensahe sa atin at marinig natin ng lubusan, maunawaan ang mensahe ng Panginoon sa atin. Pero tandaan natin na laging ang pagbabago o tinatawag natin na true conversion ay gawain ito ng Diyos. Wala isa man sa atin ang may kakayahan o kapangyarihan magpabago ng isang tao. So, ulitin ko po, ang true conversion is always the work of God. Yan yung po, gawain ito ng Diyos. Kaya nga dito, makikita natin na ang ginawa nila Pablo ay ibinahagi yung sharing of the gospel dito sa mga mga kababaihan na nagkukumpulan doon o nagkakasama-sama. Ito ay labas ng sinagoga dahil nga ang mga babae noon ay hindi pwedeng sumabay at hindi pwedeng pumasok ng sinagoga at kaya sila ay naroroon sa ibang lugar, nagkakatipon. At sinumantala ni Pablo na makipagkwentuhan sa kanila at doon ay naibahagi niya ang mabuting balita. At doon naman ay nabuksan din ang kanilang mga puso, lalong-lalo na po yung isang karakter o katauhan na binabanggit si Lydia. Ang Diyos din ang nagbukas ng kanyang puso. Kaya kumbaga maganda na paalala sa atin na ang misyon natin ay magpahayag ng mabuting balita. Pero ang pagbabago ng isang tao, yan po o pagpapabago, yan ay gawain ng Diyos. Tanging Diyos lang po ang makakapag-transform ng ating mga puso na makarinig din ng ating
ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya ito, no, magandang paalala sa atin itong ating unang pagbasa na katulad ni na Pablo ay sumunod, no, matuto din tayong sumunod na makibahagi sa misyon ng pagpapahayag ng Diyos. Pero lalahanin po natin ulit, ang misyon natin ay pahayag ang salita ng Diyos, at sino man ang makapakinig nito, hindi tayo ang magbabago sa kanila, kundi ang Diyos pa rin ang magpapabago sa kanila. Ang kanyang mga salita, kaya nga maganda rin na hilingin natin na sa tuwing may naririnig tayo na nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang hilingin natin sa Diyos ay buksan niya ang ating mga puso. Kung paanong binuksan niya ang puso ni Pablo, paanong binuksan niya ang puso ni Lydia at ng ilang pang mga kababaihan doon, kaya nakapasok ang salita ng Diyos. At doon, nagsisimula yung tinatawag nating transformation. Kaya minsan po, no, sa karanasan natin, kahit basahan mo pa ng isang buong Biblia ang isang tao, hindi ito mababago hanggang hindi binubuksan ng Diyos ang kanyang puso. So, muli, no, ang gawain natin, magpahayag, pero ang magpapabago ay ang Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.